Guys, I've been having a rough time sa aking mga mata after watching yung kwento ni Bini Sheena sa Maalala Mo Kaya. Grabe. Like, todo iyak ako eh. Lalo na yung part na, ano, yung namatay yung nanay ni Sheena. Umagulgol ako dun. Well, let's get right into it. So, Maalala Mo Kaya, MMK released their second episode sa kanilang limited series run. At ito yung kay Sheena. The first one was Sofronio Vasquez, the voice winner. So, ito kay Bini Sheena. And, as a new fan or bagong taga-subaybay ng Bini, eh, I'm curious ako sa background ni Miss Sheena. And grabe yung kanyang performance dito, kung masasabi ko lang, if I'm giving it like a superb acting, given that this is her first role, lalo na at ito yung kanyang buhay, tapos kailangan niya i-relieve yung lahat ng hirap na ano niya, na pagdaanan niya sa buhay. Kailangan niya i-arte, kailangan niya i-relieve. Sabi ko, shit, grab, ano eh, iyak ako doon, buong episode iyak ako eh. Para ako si Sharon Cuneta dun sa isang episode ng Saving Grace, yung umiiyak siya dahil nalaman niya anak niya si Anna, mas di na siya tatanggapin. Grabe, ganun yung iyak ko dun dito kay sa MMK. Yeah, so nandito nalaman ko na yung nanay ni Sheena medyo maagang nabuntis. Okay. Sa dalawa yung anak niya. Si Sheena yung pinakabata, tapos may yung kanyang kuya niya yung syempre kuya, pinakamatanda nga eh. Tapos yung tatay nila, iniwan sila. Tapos yung tatay, grabe. Yung nung pinapanood ko, nakita ko, naramdam ko eh, parang yun nga eh. Yung inis na naramdaman naramdaman ng magbata. Like, tinanong nung baby or child Sheena, bakit ba natin tinatawag na tatay yun? Eh, di naman siya nandito para sa atin. Di ba? At, mas inuna pa yung legal family. Hindi man tama ba termino ko? Or the second family na binor nung tatay ni Sheena. Like, mas kinilingan pa niya yung bata niya doon kaysa dun sa dalawa. I can say na deadbeat, 'di ba? Deadbeat yung tatay nila. Ayun. So nag-strive na pag nakita mo yung mga pictures lalo yung sa ending credits, ang bata ng nanay ni Sheena. So respect talaga na pinalaki niya yung anak niya na ganun. Maganda, inaabol yung pangarap. Yung masasabi ko rin sa kuya, para may development arc rin naman yung kuya ni Sheena eh. Una, pasaway. We've been through there. Okay? We've been through there na minsan sinisigawan na natin yung magulang natin due to emotion, di na tayo nag-iisip. Pero at the end of the day, magulang nanay natin yun. Okay? So, dahil nga, medyo bata pa yung nanay ni Sheena, nakuha niya yung vibes nung kanyang anak na babae. Gusto K-pop, 'di ba? At siya rin yung naglakad nung audition ni Sheena sa Star Hunt, yung nagbigay daan sa kanya para sa PBB. Tapos sinuportahan pa siya ng lolo't lola niya para mapalaki yung dalawang magkapatid. Grabe. Nung pala umiyak na talaga ako nun eh. I'm telling you right now, may tears rin sa mata ko. This is really a tearjerker na episode ng Maalala Mo Kaya.
Anyway, yun, makikita natin yung grassroots ni Sheena na nasa Star Hunt, napasok sa PBB. Ayun. Then meron ditong, I think maganda yung storytelling na binigay dito eh. As if naman na yung nakaiyak na ako, ina-undermine pa yung storytelling. No, may mga few hints dito eh. Yung role ni Angelica Panganiban as nanay ni Sheena, I'm not here to say na spot on kasi totoo lang, di ko naman kilala nanay ni Sheena, yung antics, but I've read na spot on daw according as per Sheena yung pag-arte ni Angelica Panganiban. Pero as a mother who cares for her child, she got it. She nailed it. Okay? Huge props kay Angelica Panganiban as the character of a mother. Okay? Whether yung accuracy niya, left to be said, let's take it from Sheena's opinion. Kung sinabi niya spot on, good. I'm not there to judge kasi di ko man kilala personally, but as a mother, yun nga, maganda yung portrayal ni Angelica Panganiban. Like, ayun, nakita natin yung hirap niya eh. Hirap rin ng nanay ni Sheena dito, si Angeline. Like, yung sinagot siya ng anak niyang laki dahil nahulihan niya nagyoyosi, nagbabarkada, naglalayas. Yun. And then yung sakripisyo na binigay niya. Tapos todo support siya kay Sheena nung natanggap. Diba? Na nalaman niya mag-pipap si Sheena. Siya yung unang natuwa. At sabihin mo siya yung number 1 fan bago pa mag-start ang Beanie. Meron pa siya yung scarf as in bag. Ayun. Well, during trainee days ni Sheena, nalaman niya na yun nga, masakit kasi may mga hints dito masakit yung likod pinoportray. And then that's the payoff na may gallstone daw yung nanay ni Sheena, nagpa-opera. So si Miss Angeline, ayun, nagkaroon ng komplikasyon sa operasyon at na-result siya to coma or kasi dumilat yung mata niya kalaunan. Nag-reconcile yung anak niyang lalaki sa kanya. Pas si Sheena, sinabi niya yung mga pangarap niya sa buhay, unti-unti natutupad, gusto niya makita ng nanay niya yun. Dumilat, nagkaroon parang vegetative state na yung nanay ni as doon na todo yung tear jerk ko eh. Wala na sila pambayad sa hospital, binenta na yung kotse, diba? Tapos gusto pa humingi sa tatay nila, ayaw tulungan. Grabe. Ba't naman ganun? Saan ka na nga lang magpakatatay, iniiwan mo pa. Diba? Yun ngayon lang hingi ng tulong sa'yo. Yung babaeng nagpunla ng anak mo. Kahit anak mo pa yan sa labas, kung hingi ng tulong yan, sana nagpakatatay na rin siya. Pero sana ayos na yung nagkaayos na sila. Pero hindi, uli na eh. Yung uli na parang Well, anyway, yun. Dahil dumilat na, pero vegetative state, iniwan niya sa pangalaga ng lolo-lola niya si Angeline. Tinuloy ni Sheena yung pagka-training. Then sumapit yung pandemic kaya di siya makauwi. And then, dun malayo sa kanyang nanay, doon niya nabalitaan na yun nga, namatay na nanay niya. Na siya, napakalayo. Nilibing nanay niya. Di niya mabisita. Kasi pandemya nun. Di na sa video call. Diba? Ayun. Tapos ayun. Isa sa mali niya tumatak dito eh. Di man lang nasilayan ng nanay niya na maging fully pledged Beanie na si Sheena.
Di pa nga alam kung babalik si Sheena nun sa Bini. According to this episode eh. Pero bumalik siya. Under encouragement. Magandang character development na pinurtray dito sa kuya ni Sheena eh. Sino pa yung masaway na anak nun? Siya pa yung nagbigay inspirasyon ngayon para ituloy ni Sheena yung pangarap niya. Diba? Tapos, ayun. Ang isa sa mga, yung si Coach Mickey, yung coach nila, yung nakita ko, una kong nakilala sa Rainbow Rumble. Okay. So, yun. Dito ko nalaman si Sheena yung choreographer ng Pantropiko. Kahit na andun pala sa description sa YouTube na nga siya ngayon choreographer ng Pantropiko, di ko kasi binabasa yun eh. Kasalanan ko rin pero yun, dito ko nalaman. At dahil medyo dito ko nalaman na si Sheena nga isa sa mga choreographer, lalo na yung chorus ng Pantropiko. If I rewatch yung music video, iba na yung dating eh. Diba? It hits hard na pag pinapanood mo yung Pantropiko after watching this episode. Okay? It hits hard. Ayun. Actually, this is one of the most tear-jerking episodes. Tear-jerking shows na napanood ko. Like, for real. And super view acting ni Sheena. She has to go through itong mga phase ng buhay niya. She has to act through it. And I think that adds more realism dito. Iyon. It's a superb movie. It's a superb episode ng MMK. Ayun. Okay. This episode is being recorded on Friday. Spirit Wish sa I Want TV. Pero ipapublish ko sa Sabado para hindi ma-spoil yung iba, yung mga walang access sa I Want TV, kasi ang premiere talaga dito sa Sabado eh. Okay. Ayun. Thank you for watching. Goodbye.